paano naman yung tinatawag natin na ano, na path dependent controls? So, yung path dependent control naman, so path dependent functional sequence of a double acting cylinder solenoid impulse valve, meron tayo ditong nilagay na um, na ano na solenoid valve. Ay sorry na cylinder, double acting cylinder. Tapos yung double acting cylinder natin nagko-control dito sa drill na to na nagpo-push ng parang extend retract. So pag nag-extend, bubutasin niya tong workpiece na to at pag nag-retract, babalik siya dun sa original position para next workpiece. So yung atin pong ano, yung atin pong path dependent control, meron po yang ganito. Babalik siya doon sa position na yon kapag na-detect niya na nandun na siya sa fully extended position o kaya dun sa desired position. May tanong po kayo sa part na yon, wala pa. So, gagawin natin 'yan sa atin pong ano, sa atin pong schematics. So, imagine niyo po ito ha. Meron po tayo ditong solenoid valve, cylinder, double acting cylinder. Yung double acting cylinder natin, ipe-press po natin, tapos yung push button, tapos po mag-extend siya. Pag fully extended na siya, babalik po siya. Parang yung ginagawa natin dun sa una natin na may roller. Instead na roller po yung magbalik sa kanya, ang magbabalik po sa kanya is limit switch. So, yun po yung ating gagawin. Sabi dito, work material are to be drilled on a drill. Then the work materials are placed by hand. The start signal is given through an electric hand switch and the drill process is triggered. The piston rod of a double acting cylinder which is controlled using solenoid impulse valve, di ba, double acting yung cylinder natin, tapos yung atin pong double acting yung ating cylinder, tapos yung atin pong ginamit na solenoid valve ay double solenoid valve na 5 two-way valve. Pulls out and moves a drill fitting downwards. So when the hole has been drilled, the piston rod of the cylinder should return the drill fitting automatically to the up end or upper end position. So label the element in a given pneumatic circuit diagram following DIN 4719. Ito po ay ano lang, standard natin. Then yung following condition or additional conditions, the start procedure may be triggered only when the piston rod of the cylinder is actually in the rear or upper end position. Please fulfill the additional condition only when the basic requirements have been met. Sir, paano yun? Ibig sabihin nun, meron tayong conditions na kailangan nasa pinaka um, retracted, fully retracted position siya bago tayo makapag-start. At kapag nakapag-press na tayo dito, saka siya babalik automatically. So, mag-drawing muna tayo para masaya. So, drawing ko muna tong ating double acting cylinder. So, meron tayo daw dito oops, isang um, double acting cylinder, tapos meron tayong 5 two-way valve, tapos yung 5 two-way valve natin, double impulse valve, ibig sabihin, meron tayong solenoid dyan na matitrigger ng electricity, tapos ang kailangan natin is magkakaroon tayo ng limit switches. Yun yung ano nun, yun yung atin pong magiging key. Meron tayong limit switches dito, napapangalan natin ng A0, tapos ito namang limit switch na to magiging A1. So ito yung A plus, solenoid ng A plus, ito naman yung solenoid ng A minus. So, ano yung ano yung kailangan natin gawin? Kailangan daw pag nag-extend ito, so pag nag-extend ito, babalik siya automatically. Ang additional requirement, kailangan nasa
pinaka ano siya, pinaka um, upper end position natin. So meron tayong mga valves na tinatawag na AND valve, AND valve, ito 'yan. So meron tayong tinatawag na AND valve, meron tayong tinatawag na OR valve. So merong ganyan na valve sa pneumatics, sa pure pneumatics. Then kapag kapag nasa ano tayo, nasa electro-pneumatics na, pwede natin siyang i-convert sa series or parallel. For example, meron tayo ditong gagawa lang tayo ng isang ano dito. Meron tayong ganito, meron tayong parallel na push button, nakaparallel siya, ito yung supply mo, 24 volts, DC, tapos ito yung iyong i-activate na sabihin na natin na solenoid, solenoid valve. Pag meron tayong gustong i-activate na ganyan, solenoid valve, kapag siya ay naka-parallel, dalawang push button dito, naka-parallel siya. Ito, parallel yung ating ito at saka ito, naka-parallel siya. Pwede mong pwede niyong i-activate ito itong solenoid natin ng isa or pwede rin nating i-activate dito itong solenoid na 'to. Nakuha niyo ba? So meron tayong tinatawag na truth table. Siguro madi-discuss din natin sa isang banda yung truth table pero ganito siya. Siya ay tinatawag natin na OR function. So taas na kamay dito ng medyo nakaka-relate. So meron tayong tinatawag na OR function na meron truth table. Ito yung truth table ng OR function na kapag meron kang, kunyari ito yung ano natin, X, Y, oops, lagyan natin ito ng color. Ito yung X, ito yung Y, ito yung Z. Kapag daw meron kang X, meron kang X, meron kang Y, meron kang Z. So, kapag ang kapag ang ano mo, ang ang X mo naka-on, kahit naka-off ang Y, on ang Z. Kapag naka-off ang X, naka-on ang Y, on pa rin ang Z. Basta may naka-on sa kanya. So kung naka-on sila pareho, opo, parang gano'n. Kung naka-on sila pareho, um, on yung magiging sagot. So kung naka-off sila pareho, siyempre, antimano, naka-off lang siya. So ganyan po yung truth table ng OR. Paano naman pagka kunyari AND naman? So, pagka AND naman siya, tinatawag natin na AND valve or AND yung logic, sorry. AND yung logic, ang mangyayari diyan, meron ka ditong naka-series naman. Kunwari ito yung ano mo, ito yung 24 mo na volts DC. Tapos ito naman yung zero mo. So, kapag naka-parallel, naka-series naman siya, ayan oh, dalawang push button na naka-series, yan. So, kapag prines mo daw pag nilagyan natin siya ng truth table, pag prines mo tong isa, wala. Sorry. Pag prines mo tong isa, hindi pa rin to gagana. Wala siya, hindi siya mag-a-activate. Pero pag dalawa yung prines mo, saka pa lang mag-a-activate ito. So, ang truth table ng AND ay ganito. Kailangan both po
o pareho sila na naka-on para makapagpagana ka. So, ito yung X, ito yung Y, ito yung Z. So, meron kang on, 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 off, on, off, on, off, off. Siyempre, pagka dalawa silang off, off pa rin yung sagot. So, i-convert natin siya sa 1 and 0, ano? Pag ito ay ginawa nating ano, on, 1 yon, number 1. Pag 0, off yon. So, gawin natin, i-convert lang natin yon. So, kunyari ito yung X, Y, and Z. So, ginawa natin siyang 1 and 0. So, ito ay, i-convert lang natin ito. Ito pong value na to sa 1 and 0. So, ito yung magiging 1, 0, 1. 0, 1, 1. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ganyan yung magiging function. So, kapag dito naman sa kabila, i-convert naman natin ito sa ganyan, ganito naman yung magiging itsura niyan. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, natural, 0 din siya. So, ganyan yung magiging truth table niya. So, naman sir, kailangan kong maintindihan pa yung truth table. Kasi dun sa example natin, meron tayong example kanina, meron tayong example na additional natin na procedure. So, the start procedure may be triggered only when the piston rod of the cylinder is actuated in the upper uh, end position. Kailangan nandun siya sa extended position bago siya mag ah, retracted position, retracted position bago siya ma-trigger ng ating push button na switch. So, gawa natin 'yan ng medyo ilayo lang natin 'to ng konti. Yan. Tapos gawa natin 'to ng ating circuit. So, kapag ginawa natin 'yan ng circuit natin, maglalagay tayo ng paano ba natin siya ma-activate. So, kunyari, ito yung ating push button. So, kailangan meron din tayong isang solenoid bulb. Ito, solenoid bulb natin. Solenoid bulb A0. Ito ay start na push button. Ito ay solenoid bulb na, ito yung ating limit switch na A0. Ano yung function niya? Naka-AND or? Naka-AND or? Naka-AND. So, naka-AND, ibig sabihin, meron tayong magagawa pala. Sorry, sorry. Yan, sorry na. Thank you, thank you. So, balik po tayo. So, meron po tayo ditong ano, yung atin pong, balikan natin to sa mga nanonood, hindi ko na napansin na wala na sa screen. Balikan natin to. Kung meron tayong, ganito, 24 volts DC, 24 volts. 24 volts, tapos meron tayong 0 volts dito, 0 o yung ground natin. Dalawa yung ating gagawin. Maglalagay tayo ng push button. Ito yung mag-i-initialize dun sa ating system. Kaso meron siyang condition na kailangan nandun daw siya sa um, nasa kanyang upper end position o yung retracted position. So, ang upper end position is A0. Tapos, lagyan natin siya ng, so, yan yung
magti-trigger sa kanya pag extend. Kung fully directed position anong tawag do'n? Yung direct control yung gagawin natin. So ito yung magiging A+. Tapos ito naman yung ah, magbabalik sa kanya. Automatically dapat daw magbabalik. So kapag na ano natin, na lagyan natin, pabalik natin, A1 naman, A1, yung magpapabalik sa kanya. Ito yung A+, ito naman yung A minus o yung A minus. So, subukan natin tingnan lang dito sa ano, dun sa kanyang, ah, so meron daw tayong, yan, ganyan lang ang gagawin natin. Ito yung double acting cylinder natin. Double acting cylinder natin. Tapos, ito yung 5-way valve natin na merong dual solenoid impulse valve. So, lalagyan lang natin siya ng ganyan. Based dun sa drawing natin kanina at understanding, gawin natin siya sa pesto fluid sim. Kasi, ito na yan, no? Meron tayong push button, meron tayo ditong A0, tapos A+. Yan yung mag-e-extend. Ang magbabalik sa kanya is si A1. Okay. So, testingin natin dito. Kuha tayo ng new. Maglalagay tayo ng 5-way valve. Tapos, double acting cylinder. So, double acting cylinder. Tapos, gawin natin yung kaninang ginawa ko na ito. So, meron tayong ah double solenoid. Uy, guys, ano, nakaka-relate pa ba kayo? Thumbs up nga kung naririyan pa kayo, guys. Habang nanonood kayo sa akin. So, lagyan natin siya ng double solenoid. Tapos, lagyan natin siya ng ganito. Then, compressed air. Yun. Lagyan natin siya ng 24 volts and 0. So, sa path dependent control, yung atin pong topic ngayon, lalagyan natin siya ng ah ito, distance rule. So, sa distance rule, maglalagay lang tayo ng label A0, which is 0 siya, then A1, which is 100 para fully extended position. Tapos, lalagyan natin siya ng karampatang um, limit switch. So, ito yung ating push button switch. Nasaan yun? Push button natin. Normally open push button. Tapos, baba ko lang ng konti. Tapos, maglalagay tayo ng, nakalagay siya sa 24 volts DC. Then, yung isa naman, make switch natin na ganito. Lalagyan natin siya ng solenoid valve. Close lang natin to. Lalagyan natin ito ng solenoid valve. Pangalanan lang natin ng A+. So, pangalanan natin ito ng A. Magiging limit switch siya ng A0. Mapapansin mo, ganito yung magiging itsura niya. Bakit naging normally closed? Kasi nasa fully retracted position yung ating position na to. So, next is, lalagyan naman natin siya ng normally open push button. Normally open na switch o yung atin pong magiging limit switch siya pag nilagyan natin ng A1. Yan, magiging open siya. Tapos lagyan natin siya ng solenoid valve na yung solenoid valve natin A-.
A minus. So, subukan muna natin siyang gawin. So, ang gagawin ko lang, ililipat ko lang sa gilid kasi para kita natin kung ano nangyayari. So, kapag daw prines natin tong push button na 'to, mag-a-activate si A+, wala naman tayo dito nilagay na A+. So, lalagyan natin ng A+. Ito naman yung A minus. A minus. So, ang mangyayari 'pag prines natin 'to, kapag nasa fully retracted position na siya, mag-e-extend si A+, then, pagka na-reach niya na 'to, automatic na 'yon na magbabalik sa kanya. Parang yung ginagawa natin nung nakaraan sa pneumatic circuit. So, click lang natin 'to, yun oh, automatic siya na nag-aano, na nag-a-activate. So, kapag nandun na siya sa fully retracted position, mag-a-activate na siya. Eh, sir, paano 'yan? Gusto ko may timing, eh, saka natin pag-uusapan kung paano maglalagay nung timer na na ano, na naka-extend siya ng matagal bago bumalik.